Hello everyone, hello Cancer. Ito ang inyong 2025 Pulahuan Forecast and we will look into the energies, anong mga advice cards ang gustong ibigay sa inyo ng universe. Okay? Kung bago ka sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from source para may positive energies ang lahat. Okay? So, ibabalasan natin ng isa pang beses dahil gusto niyang maglaro-laro. Ayan. So, isa pa. So, ito yung bibigyan natin ng advice cards and magkakaroon tayo ng month by month na card para makita natin kung ano ang gustong sabihin ng universe para sa inyo. Okay? Okay. Okay. Hermit in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. So, you have the Hermit, meron kayo ng nine of swords, may mga opportunities kayo na darating, no, when it comes to 2025. May mga aanihin din kayo, nakikita ko na may mga taong kailangan tanggalin sa buhay ninyo. Meron din kayong mga opportunities na makita ninyo na magkakaroon kayo ng karangyaan sa buhay or your when it comes to your money, no. Meron ding challenges when it comes to sa mga tukso. Let's see anong mga cards ninyo for every month. So guys, Cancer, sa January ninyo, you have the Hermit. Maaring marami sa inyo is hinahanap pa yung sarili ninyo, hinahanap ang strength, or makikita ninyo yung strength ninyo sa sarili ninyo. Pagdating sa mga trabaho or mga bagay sa buhay na minsan pakiramdam nyo kayo lang mag-isa, makikita nyo yung strength ninyo sa buwan na yan. Because dahil sa pagporsige ninyo na kahit pakiramdam ninyo is nahihirapan kayo na kayo lang yung mag-isa, nagkakaroon kayo ng lakas dito and mas makikilala ninyo ang sarili ninyo sa buwan ng January. And napakaganda nito, guys. Okay? Sa February naman is nakikita ko sa inyo na pinipili ninyo yung mga laban ninyo. Piliin ninyo kung ano yung mas nakakabuti sa inyo. Hindi mo kailangan na makipagsapalaran sa ibang tao, makipaglaban sa ibang tao kung hindi naman ito worth it. Kumbaga, you need to be very, very mindful kung ano yung mga papasukin ninyo. Choose your battles, 'di ba? So you have the Nine of Swords here and medyo minsan masakit na yung pag-move, yung pagtanggal ng mga tao sa buhay mo, yung pag-alis. Baka minsan yung iba sa inyo, kailangan ninyong tanggapin sa inyo na hindi lahat ng issues sa buhay or challenges sa buhay ay kailangan ipanalo. Hindi mo kailangan ipanalo lahat ng nangyayari sa buhay mo. Minsan, kung talo ka, accept mo lang yun and move. Talagang iwanan mo lang. Talagang ganun lang talaga siya, no? So, let's see. You have the World in March. March naman, eto. Kung ano yung para sa inyo, kasi makikita ninyo na ibinibigay sa inyo ng Diyos or somehow makikita ninyo na ay, ito pala ang dapat kong pagbigyan ng pansin. Ito pala yung kumbaga may mga mangyayari sa March na ma-realize ninyo kung bakit. Masasagot yung tanong na bakit. And lahat ito ay may kinalaman sa kung paano ba kumbaga kung ano yung mga nangyari in the past. Ito na yun. May mga sitwasyon na magugulat ka na lang na ito na yun. Parang may lumabas in March. May mangyayari in March na ma-realize mo. Buti na lang may ginawa ka in the past na nakakabuti sa iyo ngayon. There are some things na magugulat ka na lang na makikita mo na yung mga taong yung mga taong akala mo kakampi mo ay hindi mo pala kakampi, ganyan. Magkakaroon ng surprise in March. Okay? Pagdating naman sa April, makikita ninyo sa sarili ninyo na yung mga taong hindi ninyo masyadong hindi na nakakatulong sa inyo ay umaalis sa inyo. So, hindi ito sinasabi na permanently aalis yung mga tao or
or baka naman temporarily lang ito. Kasi itong mga sitwasyon na ma-realize niyo na kayo lang mag-isa or natatalo kayo sa mga issues sa buhay ninyo, ay binibigyan lang kayo ng redirection ng universe. So, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kung nararamdaman ninyo na iniiwan kayo sa ere. Kasi most likely kayang-kaya ninyong mag-move forward without those other people. So, porsige lang, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Okay? Pagdating naman sa May, ito, ang ganda nito guys, because yung mga pagkakataon na pakiramdam ninyo ay talong-talo na kayo, ito, inaano ninyo yung profit, yung mga pinaghirapan nyo noon, kung ano mang mga bagay na sobrang ineffortan ninyo in the past, makukuha nito ngayon. Or kung ano man yung pagtatrabahuhan nyo in May, mas malaki yung magiging impact nito para sa inyo. Okay? So, wag nyo kakalimutan na magtrabaho ka lang, go lang, dire-diretsuhin nyo lang. Pagdating naman sa June, nakikita ko na nagkakaroon kayo ng opportunity para tumulong sa iba. Nagkakaroon kayo ng, kumbaga nakaluwag-luwag sa buhay. And ang importante, ang advice dito is tumulong ka sa iba. Kasi with your generosity, alam mo, umiikot lang yan sa buhay mo. Huwag mo kakalimutan na nagkakaroon ka rin ng time na nangangailangan ka. So kung merong may ibang taong mas nangangailangan pa para sa'yo, kesa sa'yo, tulungan mo sila kung anong kaya mo. Okay? Next is you have the Three of Cups in July. Ito, huwag mo kakalimut, sinasabi sa inyo na kahit ano pang nangyayari sa July mo, busy ka ba or what, magkaroon ka ng time na mag-enjoy with those people na kaibigan mo, katrabaho mo, mag-enjoy ka ng konti. Hindi mo kailangan na maging malulong sa sobrang daming trabaho. Huwag ka din mawalan ng pag-asa, kasi minsan with all those pag-enjoy mo, nagkakaroon din ikaw ng network ng magandang kakilala, ganyan, na makakatulong sa inyo and matutulungan mo rin. And ito yung masaya siya, magandang buwan ito para magkaroon ka ng bagong enjoyment sa buhay. Okay? Next, you have in August is the Seven of Cups. So sa August mo is nagkakaroon ka ng mga opportunity or chance na masubukan ng inyong faith or masubukan ng inyong tukso kung ikaw ba ay magpapadala sa tukso. Tatandaan mo na minsan okay lang din man mangarap, pero kung ang mga pumapasok sa isipan mo ay puro na lang ilusyon, puro na lang yung mga bagay na hindi naman productive para sa inyo, let's say mang babae, mang lalaki, maghanap ng mga gagawin na hindi naman nakakatulong sa inyo sa pag-unlad ng buhay ninyo, then you may have to think about it. So kung minsan masyado ka na lang nangangarap, wala ka masyadong gawa, kailangan mong ibalik ang sarili mo sa pag-improve ng sarili kaysa doon sa mga bagay na wala namang importansya sa iyo. Pagdating naman sa September, makikita mo yung sarili mo na nakaupo ka na lang sa isang mas komportableng posisyon sa buhay mo dahil ito sa mga pagtatrabahong ginawa ninyo. So may enjoy mo din ang buhay mo, ma-realize mo na hindi pala ganoon ka na ang swerte mo, na maswerte ka, yun eh. Sa kahit ano pang nangyayari sa buhay mo, makikita mo ang swerte-swerte mo. So, always be thankful, be very grateful kung anong meron mo. Ito, i-remind mo yung sarili mo na mas maging mapagpasalamat ka. Kasi, kahit na minsan nakikita ko dito na may mga challenges ka pa din, no? Ay, hindi naman nawawala yan eh. Pero ito, nakikita ko mismo dito na may challenges ka talaga. But you have the ability to be powerful pagdating sa mga kinakalaban mong problema. Kasi ang kasama mo doon is yung positive energy na nanggagaling sa pagiging thankful. Okay? So, be thankful in
September. Pagdating naman sa October, nakikita ko sa inyo na may mga chances na nakikita kong nagiging control freak ka. Hindi mo masyadong nilalabas ang pera mo, hindi ka masyadong nagiging ganun ka generous. Hindi mo naman kailangan sobrang maging generous every time Pero be very mindful na minsan pagka masyado kang possessive sa pera mo, sa oras mo, is nag-reflect din yon sa magiging makukuha mo pabalik sa iyo. So, minsan baka may nakakailangan na you need to help them. Okay? Next is you have the Wheel of Fortune. Guys, ito yun may Wheel of Fortune ka and meron ka pang the World sa 2025 mo. Wheel of Fortune in November. November, ito, ang daming options, ang daming pwedeng gawin, ang daming, wow, parang ma-realize mo na bakit parang kung sinuswerte or parang dumadami yung work offers mo or yung mga manliligaw mo or yung mga ka-date mo, parang nagiging sagana ang feeling nito. So, piliin ng mabuti kung ano yung mga options na i-decide mong i-choose sa November, okay? Pagdating naman sa December, nakikita ko na mas relax ng konti. Although hindi kayo takot na gumawa ng desisyon, nakikita ko na hindi kayo ganun maging takot para mag-move forward. Pero nakikita ko na ini-enjoy nyo yung anong meron ninyo, and at the same time, hindi kayo masyadong nagpapagod kasi alam mong malayo ang kailangan puntahan, malayo ang lakbayin. Kaya kayo relax lang pero trabaho pa din. Nakikita ko sa inyo na kahit sobrang busy, kailangan mong tandaan mo sa sarili mo na huwag mo papagurin yung sarili mo sa December, okay? So, ayan, overall, ang daming opportunities na mangyayari and may mga bagay na hindi mo inaasahan na magiging problema mo, like yung tukso, ganyan. Pero in 2025, puro improvements yung nakikita ko sa inyo, and pinapaalala din sa inyo na huwag maging sakim and maging mapagbigay sa mga nangangailangan. And ito yung nakikita ko sa inyo na magbibigay sa inyo ng more blessings by sharing kung ano yung kailangan mong i-share. Okay? So, kuha tayo ng advice cards. Advice card number 1 is moonlighting. So, work ka lang kung anong gusto mong gawin, no? Kung meron ka pang ibang gustong ambisyon, gawin mo lang siya, pero continue mo pa rin yung ginagawa mo. Kung may kailangan kang matutunan from other people, gayahin mo sila kung paano nila ginagawa hanggat ikaw ay masanay. Partnership, ayan. Tatandaan mo na sa kahit ano pa yan, no? Pera pa yan or what, kung ikaw ay makikipagtulungan sa ibang tao, tutulungan mo din yung ibang tao, mas nagiging maganda yung resulta kasi dalawa kayo nagkakaroon ng swerte. And dahil yun sa pagtutulungan ninyo. Okay? Conscious consumer. So, lagi mong tatandaan na yung mga pinipili mo sa buhay mo, kung lagi siyang nakakabuti para sa iyo, sa ibang tao, sa Mother Earth, is yun yung nagiging magandang nagpapaganda ng energy mo, kasi ito yung lumalabas sa iyong advice card. So, lagi mong pipiliin yung mas magandang product, okay? Raise or promotion. Ayan. May mga promotion na nangyayari, umaangat ang antas ng inyong pamumuhay dahil sa pagtaas ng inyong kakayanan pagdating sa trabaho ninyo. Okay? So, ayan, congratulations. Next. Gratitude list. Ayan na nga sinasabi ko. Maging thankful ka. Cancer, maging thankful ang iyong pag nagiging thankful ka, yung energy mo mas umaangat kasi hindi lang ito dahil sa deserve mo ng maraming bagay, but it's also about pagbibigay ng pansin sa Diyos na parang, salamat po sa and yun umaangat lahat lalo ka pang magkakaroon ng mas madaming blessings dahil sa ugaling ganon. Okay? So, that is your forecast, guys. Don't forget to follow or subscribe, and always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang inyong intention. See you sa next reading.